Nag-doctorate po ako sa ministry. Ako po talaga ay professor po ako sa Bible College. I am a Bible College professor. In the Philippines po, ako po ay nagsimula maglingkod sa Panginoon when I was 17. And ngayon po, we have planted 7 churches all over the Philippines. And yung pampito po yung sa Norway. Kaya po probably January po next year, ako po and my family, ang wife ko po si Grace, and I have 2 kids. Isang 5-year-old, isang 1-year-old, si Stephen, saka si Daniel. We will be migrating po sa Norway po naman po kami. Po kami dinadala ng Panginoon. But I thank the Lord. Ako po, I am invited here through your, sa pamamagitan po ng inyong bishop, si Pastor Pepito. Actually, sa bishop sa Church of God dito po sa Japan. And matagal na po kami magkaibigan ni Pastor Pepito. Siguro mga more than 10 years or 15 years ago ko pa po siya nakilala. Pero I thank the Lord because alam niyo po yun, when God sends people, ang Panginoon po ay nagpapadala ng tao at the right time. It's either hatid ka ni God sa pupuntahan mo in the right time o ihatid siya sa'yo at the right time. Wala pong Kristiyanong nagkakilala ng hindi po sa timing ng Panginoon. Amen! Kaya po kayo pong mga nandito po sa church na ito ay nagkasama-sama, and it is God's will for you to be together. No, it is God's will for you to meet each other today and in this time. Kaya I'm excited because I know that you are inside the plans of the Lord. Ngayong araw po, I'd like to talk to you today from the book of Hebrews. If you have your Bible with you, Hebrews chapter 10. Basa po natin ang ating Bible sa Hebrews chapter 10. Simulan po natin sa verse 22 hanggang sa verse 23. Tapos maya-maya konti po, lilipat po tayo sa Luke chapter 10. At babasahin po natin yung story sa Luke chapter 10 sa verse 38. Po muna tayo sa Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10, verse 22 to verse 23. Let us draw near to God with sincere hearts, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. Verse 23, let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. Another verse is Luke chapter 10. Luke chapter 10. Verse 38, at the home of Martha and Mary. Sabi po rito, as Jesus and His disciples were on their way, He came to a village where a woman named Martha lived and opened up her home to Him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what He said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to Him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? I tell her to help me. Martha, Martha. The Lord answered, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Blessed be the reading of His word. Shall we pray? Can we bow our heads? Heavenly Father, this morning, Lord God, this afternoon, O Lord, as we gather together in your name, you promise us, Lord God, that when 2 or 3 gather together in your name, you are in our midst, O God. Lord, you are here. Panginoon, pinangako mo sa amin sa 2 o 3 nagtipon sa iyong pangalan. Ikaw ay nasa aming kalagitnaan. At ngayong hapon, Panginoon, kapiling ka po namin, Lord God, dito po sa aming iglesia, Panginoon. Lord, hinihiling po namin, Lord God, sa oras na ito, ibukas niyo po ang aming mga puso at isipan, Lord God, na makapakinig, Panginoon, ng iyong salita, Lord, at maunawaan po namin, Lord God, ang mensahe mo para po sa bawat isa sa amin. Lord, kung meron ka nakikita sa aming mga buhay na maaring humadlang, O Diyos, sa aming puso, sa aming isipan, sa aming karanasan, Panginoon, na maaring humadlang, Panginoon, upang hindi po namin, Lord God, lubos na matanggap ang iyong pagpapala.
Hayaan nyo sa oras na ito, magpasakop kami sa iyo, Panginoon. At Lord God, amin pong ibaba at ialay sa iyo, panandalian, Panginoon, ang mga bagay na ito. At hayaan lang po namin, Panginoon, na kayo lamang po, Panginoon, ang aming pagtuunan ng panahon. Kayo lamang po at ang iyong salita, Lord God. Ang aming pong pagtuunan, Lord God, ng aming, Lord God, atensyon sa mga darating na oras, Panginoon, sandali, O Lord. Panginoon, sa iyo po namin pinagkakalob ang aming buhay. Nais po namin kayong parangalan. Nais po namin kayong itaas. Nais po namin kayong, Panginoon, Lord God, dakilain, O Lord. At sa oras na ito, Lord God, nagpapakumbaba po kami. Lord, we must decrease, you must increase. Not our will, but yours be done, O God. Father God, this afternoon, Lord, as we gather in this place, we just invite the power of your Holy Spirit, Lord, to be in the midst of us. And speak to us, Lord God, and touch us, Lord, even as we begin, Lord God, this service, O Lord. Father, we know you are already here, O God. We do not need to wait for the end of the service, Lord, to be touched by you, Lord. Even as we worship, even as we pray, even right now, Lord God, you can minister to us, Lord God. Father, we thank you and we are hungry for more of you, O God. Be with us today, Lord God, as we preach your word and listen to your word. We give you thanks and we give you praise. In Jesus' name, and everybody say, Amen. Hindi po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Gusto ko po kayong kausapin tungkol po sa paglapit sa Diyos. May sabi nga po, paglapit sa Diyos. May mga tao po, pag nakita niyo po, sasabihin mo, yung babae niya, malapit sa Diyos. Yung pamilya niya, malapit yan sa Diyos. O kaya, yung nakilala namin yan, malapit siya sa Diyos. May mga tao po na alam po namin na pag nakita po natin na sinasabi po natin malapit sila sa Diyos. Pwede po magtanong, ano po bang ibig sabihin ng malapit sa Diyos? O paglapit sa Diyos? Pwede po ba tayong lumapit sa Diyos? Paano po ba lumapit sa Diyos? Bakit po ba dapat lumapit sa Diyos? Ano po bang nangyayari sa mga lumalapit sa Diyos? Meron po ba yung kabuluhan? Ano po ba ang nagagawa nun sa buhay natin? Ngayong hapon po, hayaan niyo po na buksan po natin ang salita ng Panginoon upang pag-aralan po natin itong paksa na to, yung paglapit sa Diyos. Lahat po ng handa ng makinig, magsabi ng amen. Amen! Pwede po magtanong, sino po rito mahal ang Diyos? Magsabi ng amen. Amen! Meron po ako laging sinasabi